Okay. Good morning! Morning. Good morning sa ilan. Okay. Mapasalamat kay tanong nga mas ipilit yun nato nga one para musimba bisan pamansa. Sa kanap kang panahon nga sinigulan dito sa mga sinigulan para praise God kay nakaabot kita din na safe. Okay. Akong verse kay naa sa Psalm 37:5. Commit everything you do to the Lord. Trust Him. He will help you. This is one of my favorite verse, no? Kay dili yun, ani nga verse is kanang kaniya saat sa Ginoo ba kay dili ko nabuhi o dili ko gihatagan og kusog para makapadayon sa pagkinabuhi despite of all, no? And kanang bisan pa man o kung sa atong mga plano kanang decision sa kinabuhi kung dili nato kauban ang Ginoo dili kita magpadampuson. So tanan gyud nga butang kanan na kinahimo nato ato gyud na siyang isanghit sa Ginoo o Ginoo ato gyud siya iuban ana nga mga pangandoy. Okay? Ganyo na ang tanan sa pagtindog para sa atong pagampo. Most gracious and Heavenly Father, Lord God, salamat kay Ginooan ng panahon, Lord, ngayong ihatag ka namang Ginoo. Salamat, Lord, nga nakabot mi diri nga safe. Lord, thank you sa mga kasing-kasing nga natin karon, Lord, nga willing maminaw o mudawat sa imong pulong, Father God. Lord, unta ang pulong nga among ma-receive karon pinagi ng Tiyan God, maoy among mahimong kusog sa tibok na mong kinabuhi. Piningtanan among ginapangayo sa ngalan ni Jesus. Amen. Yes! Ngayong tunay sa tanan! Hala, hindi naman kayo good morning, church! Sige, today, ay saan, may tawag ko kasi ang cellphone.
you save us, Jesus. And yes, God, we just want to continue to worship you today. Hallelujah. Holy Spirit, be at your throne. And I pray, God, as we sing this song, we will make it a prayer as we utter every word sa among bangka, Ginoo. Is indeed to glorify you, to magnify you of who you are, O Lord. And come on, church. Atong basahon ng kantang na yun. Samta ang lyrics. Ang lyrics on side meaning. This is not just a song, but it's a worship, a prayer to God. This is a strong song. Kakunsa sa ang Ginoo sa atong kinabuhi. I pray to the atmosphere. Spirit of God, you're here. You have all authority. Come on, church, I pray. I pray over my heart and mind. I'm healed by your stripes. Your blood declares that I am free. In the mighty name of Jesus, I pray. Calling on the power of heavens, I proclaim every weapon formed against
Buntag sa tanan. O karon para sa to ang text in opening ang ato ang verse kay nasa Matthew 6:21. O katong pasahon, where your treasure is, there your heart will also be. So karon parang tanong ang ngano mag-text ng tawa nga nainagan ba Ginoo sa atong mga kwarta? Di ba wala ito nang inahagan ng Ginoo sa atong mga kwarta, no? Kung tinuod pa ganyan na kay kaning gina-bless ba niya o kanang atong sa atong mga finances o kay nga kanang di man ka pang inahagan ng Ginoo kwarta, ngano mag-text banta? Muna nga ay ka-text ta kay ang pag-type isa na sa kuan sa Ginoo sa tuwa isa ka reminder of protection para nga magamit na to sa insakto atong kwarta di ka mahimo kani usay materialistic ana bitaw kay siyempre atong una pag-text kabantay mo ana kanang tawag ako sa kuwang isa sa kuwang mga bandan sa akong kabalingan sa hay kani matintal ko ba nga dili pag-type kay labi na kanang namin ang gusto mapaliton niya kaning mamang kwarta di ba isa ginanga matintal no nga di ta mag-type sa hay o ang ending na pagkasunod si Mana mo na kayo magbulangon niya ba itong kwarta sa di ba doon pa rin itong gusto niya pag kita-type di ba o mo to nga mag-type ta ang mag-type kaning nga nagtinoy dito nga reminder sa Ginoo o protection para nga magamit ang sa insakto na ito mga kwarta o 10% trabaho na diba o parang 90% kaning igo na siguro na para sa ito ang panginhanglan ang needs din na ito ba o gatong hinumtumon nga na 10% iyahan na o kanang 90% iyahan mo na o iyahan na salig sa ito ba o iyahan mo ipagamit sa ito isa na yung mga blessing para nga napit tayo mapalit ba ito ang mga kinahanglan so para pa sa gingon sa malakay nga gingon sa nito naman test me o kita yung mga tinitanan nakatest naman siguro sa grasya o kaning unsang provider ang Ginoo di ba o kitang tanan dire kasabot naman sa ingana nga buhatag ta kaning ma-bless ta sa Ginoo balik pa ang Ginoo tungod sa atong paghatag no tungod na pod kaning ma-grasyan ta ba sa Ginoo o wala to church maghatag ta ihatag sa Ginoo Church mga bota. Father God, Lord, ikaw ang nakakita sa matag usa sa mga karon Lord nga naghatag kung unsay para gid sa imong Lord. Ug Lord, kaning sa among paghatag kaniya mga tayos Lord kami nagasalig gid og tibok sa imuhang pagka-provider Lord o unta Lord nga kami nagalimayan yun sa imuha pinagi sa mong paghatag o Lord, ikaw na bahala sa amo ang mga paghinahanglanon. Ikaw maghatag sa aming amo ang pagkaon sa matag adlaw Lord, unta nga kami gikulangon o unta sa matag usa sa amo Lord ay mga plano o kaning mga pangandoy na mas kinabuhi ikaw ang mag-guide o mag-open din sa mga gateway sa
sa kung unsa gyud ang kaning imong picture nga gusto ihatag sa mga Lord. Muna namang ipangayon sina ating Kristo ang Ginoo. Amen. Morning. Good morning. Luya man. Luya tayo tugnaw. Ay, dili dapat bisan pagtugnaw ang panahon. Kani atong kasing-kasing ato gyud kung ipainit para diha sa Ginoo, no? We are on fire mga diha sa Ginoo. So, muna karon ipakita ginato atong energy, atong willingness, atong kundi sa Ginoo. Amen? Amen. So, before na to kuha ng word ni God karon ang ka. Most gracious Heavenly Father, Lord, we praise you and glorify you, O Lord. We thank you for this another Sunday, Lord God, inihatag sa mga Lord. Salamat, Lord, sa kinabuhin sa pagtatagsa, Lord God, niya. Kanang willingly, ug wholeheartedly, Lord God, gahin yun ang panahon para sa imong Lord God, to worship you, Lord. Maminaw sa imong pulong karon, Lord God. Pero adlaw, Lord. I pray, Lord God, that you will open the heart sa mga tao nga naadri, Lord God, and receive your message karon, Lord God, as a food for their spirit, you know. Ug I pray, Lord, as I deliver, you know, ang imong word karon, Lord God, use my mouth, Lord, as an instrument, Lord God, nga kanang ang imong tingog, ang imong wisdom, ang ilang masabtan, ang imong kaning tingog, ang madungog nila, Lord God, dili lang kaysa dunggan kundi lahos gyud sa ilang kasing-kasing, Lord. I pray, Lord, kanang sa nga inay victorious na Sunday karon adlaw, Lord God. Kining tanang Ginoo mo ginapasalamatan ug ginampo in Jesus mighty name. Amen. So, madungog ba? Madungog ba? Natong kuan karon ang tanaw dito na amday dili naman day gamay nga screen dili kalimot ko. Hangat lang natin ito sa gilingin sa likod. So, naman sa ako'y pangutana dire. Kinsay mga trabahante dire? Halos sa mga trabahante. Dimple, si Kuya Michael. O bisan ang kanang mga parents. Kita ang mga students, no? Nakita'y tagsa-tagsa nga kanang duty or mission nga itong ginagampanan, no? Kaya yung mga trabahante, si Dimple. Sa iyang kumpanya, naman siya sa bangko. So, ang iyang mission diha is ang mag-manage yun sa kwarta sa mga katawhan. No? Mo na iyang ipanumpaan nga duty ana diha. Nya, o kaning mga mga mama. Ang ilang mission is ang mag-alaga sa ilang anak. So mo na ang ilang gipanumpaan nga mission diha as katong pagminyo nila. No? Nya kita natay kuan kita nga mga Kristiyano. Kristiyano magigata. Amen. Kabalo ba mo nga naay dako or kanang muingon ta nga ang pinaka-importante nga sugo ang Ginoo sa tuwa? Amen. Na ba? Naa. No? Daghan kay giingon ang Ginoo, daghan ug kuman. Pero karon ang atong istoryahan ang pinaka-importante nga sugo niya sa tuwa, which is the Great Commission. Amen. Kinsay nakabaloon sa atong Great Commission dire? Christian magada. Yes. Amen. Sige be, sa atong Great Commission be? Go mission and make disciples. Amen. So mo na atong istoryahan karon.
So, what is the Great Commission? Unsa day ang Great Commission? In Matthew chapter 28 verse 18 to 20, nakaingon diri Jesus came and told his disciples, I have been given all authority in heaven and on earth. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you, and be sure of this, I am with you always, even to the end of the ages. So mauni ang gihatag na Great Commission ni Jesus Christ sa tuwa as His follower, as His disciples. No? So, while ka-state si Jesus Christ and isayang 12 disciple, katulad man ng 12 disciple. So karon ato na lang ning i-take as giingnan puntaan ni Jesus Christ. No? As kanang pag-state niya ni na-reveal si Jesus Christ diri tulo, which is ang iyang authority. No? Atong pinakauna atong mga gabuhat pag miracle si Jesus Christ, di ba kuan pa man niya nga dili sa ipasaba ana sa mga katawhan kay dili pa right time. Pero at this time ang iyang authority yan ang giingon sa iyang disciples. Kaning verse 18 nakaingon dito, Jesus came and told his disciples, I have been given all authority in heaven and on earth. Ihatagan siya ang authority ni God the Father. No, kaya napakatao man siya diri. Ang ikaduha nga gi-reveal ni Jesus Christ ani is ang iyang command. His command. Mao ni ang iyang gisugo sa tuwa. Verse 19 to 28. Therefore, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given to you. Amen? So, mao to ang command niya sa atuwa. No, gisugo ta. Mao ni ang pinaka-importante nga sugo ni Jesus Christ sa atuwa as i-follow Him. O kang ikatulo, nasa ang ikatulo nga gipakita niya diri is His promise. Oh? Murag gyud gyapon kita, murag gyapon kanang amo na to ba mga galon dapat to kanang pakuan sa tuwa, kanang nay i-favor sa tuwa ba? Oh, buhatan ni, ako'y bahala nimo. Oh. Di ba kita may nakadawat na mga istorya. No, ano sa mo sa to unay kanang mga yung favor sa tuwa. Palihog ko ani be, ako'y bahala nimo. Nay mga saad. So si Jesus Christ po di ay. In verse 20b nakaingon diri and be sure of this, I am with you always, even to the end of the ages. Amen? Amen. Sa iyang sugo nga go and make disciples, ang iyang promise ana, I am with you always. Amen? So, mao na siya ang Great Commission nga gihatag ni Jesus Christ. Now, Great Commission is a biblical mandate given by the resurrected Jesus Christ to His disciples, instructing them to spread the good news and make disciples of all nations. It is a call of action, urging believers to actively share their faith and baptize a new followers while also teaching them to obey Jesus Christ's teaching. Gi-state dito, it is a biblical mandate. Kung ingon tag mandate, mandatory kinahanglan. So kinahanglan gid ta. Kay ni follow man ta kay Jesus Christ, kinahanglan ta mo participate aning Great Commission. Amen? No? No. It is a call to action. Kitang tanan kinahanglan mo buhat ani. No? Di lang kay kanang ang kining kamaayo sa Ginoo, kundi ang gospel yun, ang good news, spread na to. While also ang kinabuhi po ni Jesus Christ, i-share po nato sa uban. Amen?
Ingon diri ni Pastor Larry Stack kaniyo, a conviction is something we could die for in order to protect it. But a mandate is something that we could die for in order to advance it. Which is, mao ang ginabuhat sa mga disciples atong niagi. No? Bitaha kita karon kay free kita mo share sa gospel. Free kay nato kanang istoryahan ang pulong sa Ginoo. Sa una, mo ning giingon ni Pastor Larry nga mandate is something that we could die for in order to advance it. Kay mao ang gibuhat sa mga disciples atong niagi. They risked their life for the sake of the good news. Amen? No? Nya, mga kuan kay ang kasing-kasing nila to nga kanang pakamatyan gid nila para ma-spread, para mulaganap, para ma-advance ang Great Commission, para matuman ang Great Commission. Now, Pastor Larry, he describes a mandate as an aggressive, no compromise, no failure tolerated approach to a task has greater motivating power than a conviction. Mas bugat pagidini sa conviction ang mandate. Mo na mandatory kinahanglan yun. Kay kung conviction lang, naman tayo free will, may convicta, natay free will kung buhaton ba nato or dili, di ba? Kung gi-convict ka diya sa Holy Spirit nga, go and make disciple. O na-convict na ka. Nya, naman kay free will, maulaw ka, madala pa ka, dili sa ako. Kung buhaton nimo, mag-glorify ang Ginoo. Nya, kung di po nimo buhaton, napoy guilt sa imo ha. Mo na ang conviction. Pero kani, ang Great Commission is a mandate. Kaya lagi, daghan kay gisugo ang Ginoo. Once sa pabalik sa Ginoo ni Jesus Christ, daghan kay yang gisugo. Salvation, nakadawat ba ka ng salvation? Nakadawat ka. Na-change ba imong kinabuhi? Na-change. Yan kani, paninglan tani. Gibuhat ba nimo ang Great Commission? Ahaman ang kalag na imong gidala sa Ginoo. Yan, nga tana. Dako ng tulubago na to des Ginoo. No? Mo nang Great Commission is a mandate to Christians. Kinahanglan. Amen? Amen. O gani, para makuha na to, maka-participate kita nga kalihukan bitaw, ato i-prioritize ang atong pamilya. Dalon ginato sa Ginoo, no? Amen? Praise God, jo kayo na kanang bitaw makita nimo nga tibuok pamilya yun. Kana tibuok pamilya na yun ang nangalagad sa Ginoo, tibuok pamilya na yun mo, or tibuok mga kaliwat na follower of Jesus Christ. Kana. Pero kamo wala pa diri. Mao na nga kung magkuan mo kay taani nga kalihukan, kung mag-participate mo taani kinahanglan gyud ta mag-participate ani kay Christians man ta. No? Nya ato yung dalon pinakauna diha ang ato yung pamilya. Mga suod nato sa atong kinabuhi. Amen? So, mo to siya ang kining Great Commission. It is a biblical mandate to us Christians. Now, nganong importante di kayo ni ang Great Commission sa atua as Christians? Kapungutan na kung kaano na. Kasi igo lang ta nito, wala ta kabalo ani nga naday tay Great Commission. Kabalo ba ta na tanan? Amen. Tayo mga. So there are some reasons why the Great Commission is important to Christians. Nganong importante sa tuwa? Ang pinakauna is the Great Commission is a matter of obedience. In John 14:15, kaingon diriyo, if you love me, obey my commands. No? Si Jesus Christ, ingon anak, if you love Jesus Christ, love mangigana to si Jesus Christ. Amen? Follower mangigana ni Jesus Christ. Amen? So giingon niya diri sa tuwa karon. Na Book of John
chapter 14 verse 15, if you love me, obey my commandments. O kani, isa po may bayan yung kumanya sa tuwa, ang Great Commission. Amen? As follower of Jesus, we see obedience as an expression of our love and devotion. Our obedience isn't just for His sake, but also for ours. We grow as follower of Jesus by living lives of obedience to His command. Kani ay ang Great Commission, ang pagbuhat nato sa Great Commission is nagpakita po din na sa atong pag-obey diya sa Yaha. Amen? Ga-obey mo yung kahata. Yes. Amen. Lang eh. Murag hilom lagi. Ga-obey ta dili. Anak yun. Ganun siya, part of obeying to God, obeying to Jesus Christ is ang pagbuhat with ang Great Commission. Now in the book of Hebrews, chapter 5, verse 8 to 9, nakaingon diri, even though Jesus was God's Son, He learned obedience from the things He suffered. In this way, God qualified Him as a perfect high priest, and He became the source of eternal salvation for all those who obey Him. Oh, ingon diri sa Hebrews, even Jesus Christ obey His Father. God's Son namin si Jesus Christ, ha? God's Son. Anak sa Ginoo. Bisag siya, ni follow yun, ni obey yun diha sa Ginoo. And for that, God qualified Him as a perfect high priest. So kita po, as we obey God, God will qualify us also. Kaya nga bataan na sa itong kagalingon, i-qualified bagay kahata sa Ginoo. Amen? Amen. Kana ang pag-obey diya sa Ginoo, dili lang po kay kanang i-qualified ka sa Ginoo. Once you are being qualified, you will become an instrument. Amen? Daghan kayo ng pamagi, himuon ta instrument sa Ginoo. Himuon ta nga instrument nga mag-spread yun sa news. Himuon ta mga instrument mag-lead sa simbahan, mag-lead of people. Himuon ta instrument sa bisag unsa ka pamagi nga mag-glorify ang Ginoo. Amen? So mo to siya ang pinakaunang na importansya. Ang it's a matter of obedience. Ang ikaduha is the Great Commission is how God's kingdom grows. Mauni, ang Great Commission is mauni unsaon pagpalago, unsaon pag-extend sa kingdom sa Ginoo. By going into the whole world to share the story of Jesus, we allow all people to experience repentance and faith. As people experience the life-changing impact of Jesus' ministry and take the Great Commission seriously, the gospel spread exponentially. Mingon kita exponentially, pas-pas ang pag-spread na. Amen? So, mao din eh. Ang gingon diri nga kanang isa sa pamaagi, no, nga mas dali mo dako ang kingdom sa Ginoo, mas daghang soul ang mawin, mas daghan ang mga tao nga mobalik diha sa Ginoo through the Great Commission. Amen? Oh, even Jesus Christ Himself is fulfilling His command to us. Bisag si Jesus Christ, mao na yung pinakauna nga ipakita gyapon ang pagbuhat of disciples, no? Katong pagkuha niya nga katong 12 disciples. Oh, kinsa dito ang pinakauna niya nga disciple nga gikuan? Katong the fisherman. Mo ba to? Ang duha? Oh, Simon and Peter. So hantod nga naabot og 12. So ang gusto ni Jesus Christ, kita nga mga follower ing ana pud ta. No, as we participate the Great Commission. In Luke chapter 4 verse 43, ingon diri, but he replied, I must preach the good news of the kingdom of God in other towns too, because that is why I was sent. Si Jesus Christ nagali ni ha,
urging nga mo preach sa good news sa ubang lugar para ma-spread ang gospel, para mo expand ang kingdom sa Ginoo. Kay mao mo na iyang purpose nganong gipadala siya diri sa kalibutan. So kita nga followers niya, mao pud na atong purpose pud. Nganong ni-follow ta kang Jesus Christ is to spread the kingdom of God, to expand the kingdom of God. Amen? Participate ba tana? Kaya palingnan mo sa Ginoo sunod. Ang haman mong kalag gidala. Napa ka tayo pakita? Anak yun. So mo to ang ikaduha. Ang ang Great Commission is ang pamaagi kung saan pag-expand sa kingdom sa Ginoo. Karon ang ikatulo, the Great Commission is a declaration of God's heart. Ang paghatag diay sa Great Commission is declaration din na sa desire sa kasing-kasing sa Ginoo para sa mga katawhan. Kabalo mo na? Praise God sa wisdom. Ingon din in 1 Timothy chapter 2 verse 3 to 4. This is good and pleases God our Savior, who wants everyone to be saved and understand the truth. No? It is God's loving desire to reconcile humanity to Himself, and by the Great Commission, it has an integral role in His plan. Mao gid ni ang plano sa Ginoo para sa tuwa, ang ma-reconcile, ang mobalik ang mga katawhan sa iyaha. Amen? Kaya lagi, dili man niya mapugos kay tungod sa iyang gugma, gihatagan niya ang tao og free will. Kaya lagi po, gihigugma po niya ang mga katawhan, gusto niya nga mabalik diha sa iyang ilan. No? Nya, nagiuban nga na kuadjud na dadalagid sa enemy, nadalagid sa nitaning, na-deceive gid sa kuad, na-trap gid, nga murag na brainwash, nga di na nila masabtan ang kamaturan diya sa Ginoo. Pero mao lagi na tungod sa gracious and merciful sa Ginoo, desire gihapon niya nga bisan nga niagi tag pagpakasala, niagi ta sa worst part sa tong kinabuhi, andam gigay ta niya dawaton. Amen? Oh? It's God's loving desire to reconcile humanity by Jesus Christ. Pinaagi kang Jesus Christ. Ang humanity o ang si God, ang atong mediator ana is si Jesus Christ. Through Jesus Christ, makapaduol na ta directly sa Ginoo. No? Mo na ang iyang purpose katong bitawng pagkalansang niya sa cross. Paingon nga sa tuyong gingon nato. It is done. No? No, it is finished. Mo dito katong veil, katong baga kay nga curtain naputol. Ang pasabot ato, gi-break na to ang barrier between God and humanity. Tungod sa kamatayon ni Jesus Christ diha sa cross. Mao na atong tulay nga mapaduol kita directly sa Ginoo. Nanatay freedom nga mosampit diha sa iyaha whenever nga kinahanglan nato siya. Amen? In John 3:16 tungod ingon diri, for this is how God loved the world. He gave His one and only Son, so that everyone who believes in Him will not perish but have everlasting, eternal life. Amen? Tungod sa gugma sa Ginoo, iyan ang gihatag ang Great Commission. Which is ang Great Commission po, mao po ni ang kaning pamaagi na ma-fulfill ang iyang plan, ang mubalik ang mga katawhan sa iya. Amen? O kita nga mga Christians, dako po kayo itong kuwan, anak. Kaning role na to, anak, sa paglaganap sa kaning gospel, sa good news, para mabalik ang uban nga dili magtotoo diha sa Ginoo. Amen? So moto ang ikatulo nga it is a declaration of God's heart. Ang ikaupat is the Great Commission transform
lives, and communities. Amen? Isa may mga na-transform na dire. Because of what? The good news tungod sa naba? Ni wala. Ang adi. Oh, in 2 Corinthians chapter 5 verse 17 to 18, nakaingon dire oh. This means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone, a new life has begun. And all of this is a gift from God, who brought us back to Him through Christ, and God has given us this task of reconciling people to Him. O, giingon kay diri bisan pa diri sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17 to 18, gi-rephrase ra na ang Great Commission. And God has given us this task of reconciling people to Him. Great Commission mo na. Go and make disciples. Ang Ginoo giday nagkuwat sa tuani. Og in verse 17 ingon diri kung ikaw na nabilong na kang Jesus Christ, you become a new person. Na-transform ka. Amen? Oh, una-una na to, unsa tong kinabuhi, unsa tong batasan sa una. Unsa ta the way we live diri sa kalibutan. Nya karon nga naanay Jesus Christ sa tong kinabuhi. Karon nga nag-follow na ta kang Jesus Christ, ma-differentiate ginato ang kinabuhi. No? Dili man hayahay, pirme, pero naay Ginoo. Mao nay naka-advance, mao nay nakapabor sa tuwa. Amen? Para magkapukos. Amen. Mana din ba? Dapat, amen. Ano ba? Energetic, magkatara para din sa Ginoo. Luya man. So, there is more to sharing the gospel than simply creating converts. Discipleship transforms lives, helping people conform the image of Christ. And as the gospel changes hearts, it changes community, offering hope and life to all. Amen? Oh, nikayong medreo, as the gospel change heart, kita, gibago, kaya gidaya po na to, kita mismo na gibago sa Ginoo. Itong kasing-kasing, siyempre matransform ang life. Kita nga na-transform ang life will become an instrument. Pwede ta mahimong instrument diha sa isa ka komunidad. Amen? Diha sa isa ka komunidad nga kaya po baguhon through the gospel. No? Grabe, nga na ang hayahay guro kayo tanawon mo sa kalugar, no? Ang isa ka komunidad nga kanang Christians mo tanan ba? Oo. Kana ay mo yung data kanang Christians, di ba? Ang kita na magtutuo diya sa Ginoo, we always find peace, di ba? The way we live, dili ta ganahan conflict. Gusto ta nga maayo ang relasyon nato sa usag-usa. No? How much more isa na ka community ang gibago sa Ginoo. Nya karon ang ipakita nato diri makadungog na lang ta diri sa mga balita bitaw na la kanang nasod o kanang nanganasod nagira na pod katong nanasod na napoy konflikt diri nga pikas bisag diri sa tuwan sa atong nasod diri sa Pilipinas daghang gubot daghang krimen kana ang Great Commission is dako jud kay nagtabang no to save those people. Kay dili lang kay kanang lugar diha, dili lang kay dagat mo, kana sila tanan dira. Naapoy uban ana diha nga ready to harvest. Ang atoan na lang yun is ang pagbuhat na lang yun. Ang pag-anha na lang yun diha. Ang pag-connect na lang yun sa mga tao diha. No? Imagine na to, ingana ang atong diri lang sa Marano. Kitang tanan diri magtotoo, kitang tanan Christians. Sus guys, peaceful guro kayong maramag, no? Yes. Na maginay conflict.
Lagi Catholic din nato malikayan. Pero dali rin kayo na marisolba. Kaya lagi, we always fight this. No? Di ta ganahan og conflict. In Matthew chapter 5 verse 16, no, ingon diri, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Ka-remember mo atong giingon ni Guyver, ni katong diri, nga kitang tanang Kristiyano, we are kuan kita nga kuan light, ano to? Children of light, no? O kita pod nganong kinahanglan man ta magtipok diri nga hayag man ta tanan. Unsaon na to pagka-shine sa atong light, kung naata diri kita tanan light. So kita nga Christians mao po na ang atong mission. Kita nga light moadto ta dito sa darkness, no? Moadto ta dito sa mga tao na nakulong sa darkness. Kaya lagi, we are a follower of Christ. We are the children of light. Amen? Children of light. So mga putikon, kita. Ay, kita na yung itong kung sa lugar, dim light lang tani. Dili na sa atong color, basyan. Sa ato ang kasing-kasing. Amen? No, bisan pag unsa na kay itong, kung kita Kristiyano, atong kasing-kasing, busila, gina. So, mo to siya ang ikaupat nga importansya. The Great Commission transformed lives and communities. Ang ikalima is the Great Commission continues Jesus' work. Amen? Si Jesus Christ, di ay nagsugod yun dali. No? Katulad sa akong giingon ganina, sa pinakauna pa lang, mo na ginagibuhat ni Jesus Christ. Katong pagsugod niya sa iyang ministry, He make disciples. Amen? Oh, in John 14:12, nakaingon dito, I tell you the truth. Anyone who believes in me will do the same work I have done, and even greater works, because I am going to be with the Father. Now, the work that Jesus Christ prepared for us to do is a continuation of His work, His own work. We don't simply receive the gospel. It's a work Jesus calls us to participate in, kaning Great Commission. Amen? Dili lang kay taman lang ta sa magdawat sa gospel. Dili kay taman na tayo muingon nga, oh, dawat na ako salvation, okay na ko. Dili. Kaya lagi, gidawat na to na ang salvation means gidawat po na to si Jesus Christ atong kinabuhi. Kung gidawat na to si Jesus Christ atong kinabuhi, buhaton yun nato kung unsa niyang binuhatan. Amen? Nabuhat ba nato na? Ako wala. Pero paningkamutan nila to na. Before mubalik kita Ginoo, maningkamot kita nga makaparticipate kita ng Great Commission. Amen? So, in Colossians chapter 2, 6-7, nakaingon dito, and now, just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow Him. Let your roots grow down into Him, and let your lives build on Him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness. Amen? So, continuing Jesus' work also extends to the border mission of sharing the gospel and demonstrating God's love to the world through various ministries. Mga simbahan na itong iwan. Kana, pinaagi ana sa pag-continue sa work ni Jesus Christ diri. Mao po na isa sa atong purpose sa atong pag-follow ni Jesus Christ. Amen? So mao to ang ikalima nga kuan nga importance sa kining Great Commission. So ito una, it's a matter of obedience,
Ang ikaduha is mo ang kanang expand the kingdom of God. Ang ikatulo is transform life and communities. Ang ikaupat, declaration of God's heart. O ang ikalima is kani continuing Jesus' word. So mao na siya nganong importante sa tuwa nga mga Christians ang Great Commission. Amen? Amen? Katulgon na. Mura magiganahan mo participate. Kapoy? Kapoy mga disciples? Pero karon, muntahan ta, kung gusto sana mag-participate, unsaon din ni? Unsaon din nato nga ma-fulfill ang Great Commission? No? Dali ra. So there are 3 ways to fulfill the Great Commission. No? 3 ways. Magaling di ay. Yan, anong lisod mo kayo para sa tuwa, no? 3 ways ra para ma-fulfill ang Great Commission. First is, pinakauna yun, be led by the Holy Spirit. Kana. Let the Holy Spirit guides you. Amen? Oh, in John 14:26, nakaingon diyo, but when the Father sent the advocate as my representative, that is the Holy Spirit, He will teach you everything and will remind you of everything I have told you. Ang Holy Spirit yun ang mag-lead sa imo ha. Tanan nimo natun-an about kan Jesus Christ, tanan nimo na kanang tanan nimo nga word, tanan nga word ni Jesus Christ ang kinahanglan nato sundon is ang Holy Spirit ang magmando anak sa tuwa. Oh? We can do nothing without the Holy Spirit. He is the one that gives us the power to do what the Bible says and guides us into all truth. Ang Holy Spirit din ang gabuhat na sa tuwa. Amen? Amen. Muna, kita, makulbaan tayo sahay. Kay lagi, go and make disciples. Naamong isa to, maulaw mo kita. Pero, be pagpagayad lang yun sa Holy Spirit. Be led by the Holy Spirit. Okay, in John 16:13, nakaingon dito, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. He will not speak on His own, but tells you what He has heard. He will tell you about the future. He will not speak on His own, but He will tell you what He has heard. Dili ang kaugalingon sa Holy Spirit, kundi ang unsa ang giingon sa Ginoo, God the Father. Mao pud ang ingon niya sa imo. Amen? That's how the Holy Spirit works in your life. Amen? Kita mo yung tanan, no? Bisan pang sa mga time nga kinahanglan din nato ang Holy Spirit, mag-pray ta, asking for the Holy Spirit. God will never kaning fail us. Naagi dia. Kita tanan naagi testimony na about the Holy Spirit. Amen? Oh, and we must understand that whatever God guides us to do, the Holy Spirit is the one that equips us to do it. When God tells us to do something, He always provides us with what we need to accomplish it through the Holy Spirit. Amen? Kung paminaw na ito, lisod na buhaton ng Great Commission. Na yung Holy Spirit nga handa mo tabang sa tuwa. Amen? So, moto ang una. Dali lang. Be led by the Holy Spirit. Salig lang kita sa Holy Spirit, siyang guidance. Amen? O ang ikadua is, build relationship and share the good news with others. So in 2 Timothy chapter 4 verse 2, ingon dito, preach the word of God. Be prepared, whether the time is favorable or not. Patiently correct, rebuke, and encourage your people with good teaching. And in Hebrews chapter 10 verse 24 to 25,
Let us think of ways to motivate one another to act of love and good work. And let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. No? Kitang tanan. Kanala tong kwanon, buhaton. Sayo, dali build relationship with others. Oh, kung makabuild na kag relationship with others, then share the gospel. Nya, kung makabuild na ka, ibuhat na nimo ang kwan, build relationship with others niya. Ug lisod jud para sa imo i-share ang good news, balik ka sa number 1. Be led by the Holy Spirit. Ana ron ginako lisod din ni buhaton ning number 2, balik ka sa number 1 para mabuhat nimo ang ikaduha. Amen? Oh, in Matthew chapter 5 verse 16 nakingon diri in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Through our example of a life lived for Christ, we can show the life-changing truth of the gospel at work in our own lives. Amen? God has us where we are for a purpose, and we must be faithful to fulfill His command in all situations. Amen? Kita mismo, kita nga gibag-o sa Ginoo, ingana ra day gihapon na kung kanang gusto ta nga kining makita bitaw sa uban nga tinuod jud atong ginasulti. Nga mag-share na ka sa good news, bubag-o gini kinabuhi na. Nya tanaw man na sa uban baya, bago gini siya, inganim na siya sa una. Kana dako na kay nga kining tabang sa mo para ma-win, para maka-perform, ma-fulfill mo ang Great Commission. No? Maka-build na gikag relationship po sa uban, ana. And by that, you can share the gospel na yun. Amen? So mo to ang ikaduha. Build relationship and share the gospel. So ang ikatulo dayon, last is invest. Invest kita. No? In 2 Corinthians 9-10, ingon diri for God is the one who provides seeds for the farmer and then bread to eat. In the same way, He will provide and increase your resources and then produce a great harvest of generosity in you. Amen? We may not always feel as though we have much to give, but God loves a giving heart. If we have the desire to give, God can provide the means for us to do it. Amen? Kung dili lang po na nga kani all about money ang imong i-invest diha. Daghan po jud, no? Sa atong pwede ta mo invest ani kaning money, time, effort, talent, skills, and commitment. Amen? Kaya kasagaran mo God, inganin mo, makadungog na dayon no, invest kay paminaw nila, kwarta na po. No? Kwarta na po. Pero dili, aning Great Commission, in fulfilling the Great Commission, dili lang kay kwarta ang pwede nimo invest ani. No? Imong time. Time is more precious than money ba? Amen. Tama. Imong time. Kana pa lang, ang paggahin pa lang imong oras para i-fulfill na ang Great Commission, dako na kayo ng investment nimo diya sa Ginoo. No? In Acts chapter 20 verse 25 nakingon dire, and I have been a constant example of how you can help those in needs by working hard. You must remember the word of the Lord Jesus. It is more blessed to give than to receive. Amen? So mga to, nga dili lang yun ang kwarta ang imong kaning pwede i-invest ani. Pwede po ang time, effort, talent, and commitment. O kani po nga investment dire, maura po ni nga investment ang sure ka o dili ka malugi. Amen?
Okay, invest mo kita sa una, kapa. Kasi mga invest din kapa sa una. Invest mo kita sa uban ng butang na wala tayo sure. Oh. Nga, kanay ba ka, nga ang Ginoo na ginaya mong investan, anak? Surely mo balik ginasi mo sa imong invest. Amen? So, kung mag-invest man ang galing tapuhon, make sure nga dito gina para sa Ginoo. Amen? So, mauto sa ang tulo. Dali lagi kayo. Be led by the Holy Spirit, build the relationship and share the good news of invest. Makaya ba ka na ito na? To fulfill? Anak yun. Number 1, led by the Holy Spirit. So, as in conclusion, ingat rin, as Christians, a follower of Christ Jesus, we are tend to participate a mandate of God and our Lord and Savior Jesus to go and make disciples. Also, this also shows our obedience to the Lord and our devotions to Him. By the leading of the Holy Spirit, everything will fall exact place, as Jesus promised us. And be sure of this, I am with you always, even the end of ages. Amen? So, mauna kita, ng mga Christians, participate kita ani. Kay kani paninglon yun na sa Ginoo dito. Dako kani tulubagon gihapon nato dito sa Ginoo. Amen. Then ano ba tayo? Nano ba kita ikatubag ani? Nano ba kita ikalag ng ipaduol diya sa Ginoo? 1 or 2. Kana lang. 1 or 2. Oh, bisag 1 is to 1. Basta kay nalang kay ingon diya sa Ginoo kung pangmataan ka. Okay, ang Great Commission, aman imong kalag gidala para sa kuha. Okay, Lord, kani siya. Okay. Malipay yung kayo ang Ginoo na. Dili lang kay na-change atong life, di lang gidawat nato ang salvation, also na-participate po ta sa Great Commission. Amen? Amen. So, andam baka tanan mo participate, anak? Yes. Agoy, loya. Yes. Yes. Mana man. Andam ba ka participate, anak? Anak kita, bantay mo ha? Basta, gingon na sa Ginoo sa inyo ha. Kamugi pangitaan na. So, that ends the word for today. Good morning, church! Morning! Salamat sa kay Pastor Chanchano sa iyang award. Nakakuha kita na lang ang iyang awards kay Bertie Wapuha. Kasabot kita siguro ito na ato tanan. Then, ako magpapalan. Ano lang? Sunday service, 9:30, second floor of First Valley Bank, Maramang Bukidnon. And then, prayer meeting every Wednesday, 7 p.m. And 2 p.m., second floor of First Valley Bank, Maramang Bukidnon. Naapod tayo online prayer meeting. We have FB Messenger Wednesday at PM, pero sa akin hindi ko kakang loob. Prayer meeting, tawag sa kabisi, katulugan ng ayaw pag-ulit ikan sa balay sa trabaho. So Kid Church is kids 3 to 9 years old with Teacher Dimple, kids junior, 12 years old with Pastor Lisa. Financially accountability. Alam, wala pa ko kapadayon yan. Kung sila, pila pa ako na mananin. Kung namin mga sabits yung ay ipalan sa kanang kay Ate Luz. Kaya siya ang napunan. Mula, salamat.
So atong palakpakan ang atong Ginoo. Praise the Lord. Ginagawag na mong tawag na command word from God. I pray nga na-take heart din nato tulo ato itong nabutang sa atong kasing-kasing ang word today that is a great commission. It is indeed our mission. Diba? Natin mission to know God more and make Him known. So kung nabala, kung direct mo Ginoo, and it's the time to share the gospel and go to all the nations and make disciples. So gihagi ang tanan sa pagtindog. O para maato po ganito sa langit, our way, there's only a way to heaven, and that is through Him, Jesus Christ. And because we have Jesus Christ, pag-abot ito, wala ka disciple, balik yapon ka. So dapat nakaka isa ka kalab this year. That is your goal, that is your mission today. Karon nga adlaw sugod karon hangtod sa December, nakakay isa ka kalab na dalon, nakay isa ka kalab na mashiran sa gospel. Isa lang, dili na natin sa isa. Remember, let the Holy Spirit lead you. Dalon pag ikaduha, katong i-build relationship, and then ikatulo, kung mag-invest, kung sa ito i-invest,